June Presto. Ano po? At mag-asawa po sila. Okay. Na isang bellboy po and si Ma'am Lucilda Presto na isang service staff po at humihingi ng tulong na malift ang pagkaka-blacklist po nila sa Philippine Consulate sa Roma dahil po sa nakasagutan silang, may nakasagutan po silang staff. Blacklist? Opo, sa loob mismo po ng embahada. Teko, hindi ko maintindihan. Bakit po kayo na-black? O magandang hapon po muna sa inyong dalawa. Magandang hapon, Sir Rafi Tulfo. Ano ibig sabihin ng blacklist? Ba't kayo ma-blacklist? Blacklist means na hindi kami makakauwi ng Pilipinas, na hindi kami makakapunta sa government, any government of the Philippines na services. So, blacklist kami. Tapos, nagkaroon kami ng problema, which is yung father-in-law ko na, na may sakit, na cancer. Tapos ako, yung mother ko na 50-50 na heart attack. Ngayon, naka-blacklist ako, pumunta ako sa kanila para humingi ng na ma-lift na siya kasi nga kailangan namin umuwi. Bakit kayo na blacklist? Anong dahilan kasi nung magdudual kami ng citizen, pumunta kami doon sa appointment. Okay. May mga nasabi kami, nasagot ko sila or na-offend sila sa mga nasabi ko. Ano po mga nasabi niyo sa kanila? Kasi nag-a-apply kami, yung document na i-present namin, wala pang 5 minutes, pinalalabas na kami. Sabi ko, pinalalayas? Oo. Sabi ko, paaalisin mo na kami. Alam mo ba na sabi ko, isang araw nag-ask kami sa trabaho namin, ako, mag-day off. Oo. Ako, asawa ko at anak ko para pumunta dito. In 5 minutes, palalabasin mo kami. Ang tiningnan mo lang yung document ko. Yung document ng asawa ko at anak ko, hindi mo tiningnan. Ano raw po yung kulang sa dokumento? Okay. Yung naging unang nauna naming salita, kasi sabi niya, nung tiningnan niya yung marriage certificate ko, sabi niya, hindi valid ito. Sabi niya, gano'n, hindi ito valid. Bakit na po hindi valid? Sabi ko naman, bakit hindi valid? Sabi naman niya, sabi ko, bakit hindi valid? Itong document na to, galing mismo dito sa sa Philippine Embassy dito sa Rome. Dito ako kinasal. Bakit hindi valid? Tapos sabi niya, sige, kausapin mo na. Ma'am, ayusin nyo na lang yung mga gamit nyo. Ayusin nyo na lang. Parang wala sa mood yung kausap ko. Oo, sabi niya, ayusin nyo na lang yung mga gamit nyo. Doon pumunta na kayo sa, sa tawag dito, sa guard. Parang minamadali kayo. Oo, so nag-init ako. Kasi syempre, nag-init ako dahil syempre, hindi kami pumasok. Okay. Hindi kami pumasok, nagpaalam pa kami. So may mga nasabi ako. Sabi ko, nandito kayo, sana kayo ang kapwa namin Pilipino, dapat kayo ang tutulong sa amin. Hindi, trabaho nila po yun. Oo. Tapos ang sabi ko pa sa kanila, nagbago pala kayo ng mga requirements. Bakit hindi nyo man lang ako in-inform bago ako pumunta para naayos ko? Okay, pero dapat po, sa online man lang, minessage nila ako sana. Minessage ka or doon sa kanilang website nakalagay kung anong mga requirements. Meron pong requirements. Na-fulfill niyo po lahat yun. Opo. Ang hindi ko lang, tapos meron silang nabago. Sabi ko nga po, bakit hindi nyo man lang kami in-email para sabihin nyo may nabago. Tama. Tapos sabi ko, tumatawag ako sa telepono nyo, walang sumasagot. So, syempre, galit na ako, naiinis na ako. Tapos, parang lalo pa niya akong trinitiger kasi hindi siya talaga nagsasalita. Sino po to? Yung nandoon sa anong harapan, pangalan? hindi ko lang siya, si Marlet, Marlet Cruz. Marlet Cruz, Ray Sambitan, Shirley Rico, tatlo to, mga suplado-suplada. Opo. Tapos, yung pagkatapos ko na nun, so, syempre, nag-init na ako, nasabi ko na, dapat, yung phone nyo, ipaputol nyo na kasi walang sumasagot eh. Ito natutugma kasi nag-usap lang kayo ng staff ko recently, yung bill na pinasa ko last year, yung anti-taray bill. Bawal sa mga taga-gobyerno magtaray-taray. Ito, pasok na pasok ng mga to. So anyway, anong nangyari ulit? Ngayon, tapos syempre nag-iinit na kami, pati asawa ko sumagot na rin, pati anak ko sumagot na rin. Tapos, nung pumunta na kami, pinapunta kami sa kabila, sabi nung babae, ma'am, valid po yan. Kaso lang, ang kailangan namin is from galing ng Pilipinas. Sabi ko, ganun lang pala kasimple, ba't hindi niya kagad sa akin sinabi?
Sabi ko, ba't hindi niya kagad sa akin sinabi? Tsaka ang ikinaiinis ko, pinapaalis niya na kami. Dapat sinilip niya man lang yung document ng asawa ko at ng anak ko. Tapos, true follow na lang yung requirements na iba. Parang kagaya sa Italian government. Halimbawa, may kulang kami, sasabihin, sige po ma'am, isend nyo na lang dito sa WhatsApp number o sa email. Yun, yung sabi ko. Tapos sabi ko, dapat kayo yung tutulong sa amin Kasi tapos nasabi ko pa sa kanila na, kung wala kaming OFW, wala kayo dito. Tama. Siguro siguro yung lumalaban ako, yung sumasagot ako. Kasi, Karapatan niyo po lumaban, free speech. Ayaw po nila, Sir Rafi, pagka sumasagot ka sa kanila. Ayaw. Ayaw po marami nila. kasing Pilipino. Hindi lumayas sila sa gobyerno. Marami po kasing Pilipino doon na lalabas na lang kasi syempre yung iba hindi makasagot o hindi matapang or something. Lumalabas na lang. Tapos binigyan ko pa sila ng example. For example, yung Pilipino na Sandali po, nanggaling ma'am. Sandali from po, ma'am. Milan. Odette, gusto ko makausap yung DFA. Kung pwede, secretary ng DFA. O dili kayong, ito na. ASEC Angelica Escalona, spokesperson ng DFA. ASEC Escalona, magandang hapon. Magandang hapon po, Senator Tulfo. Kung tama po itong sumbong na tatanggap namin ngayon, nako, ayus-ayusin po ng mga staff nyo sa konsulada sa Rome, yung kanilang pakikitungo sa mga kababayan natin na malapit sa kanila para makipagtransaksyon. Ang susuplada, ang tataray po. Ngayon, Opo, itatanong po natin sa Rome kung ano ang side po nila, but definitely narinig ko po kung ano yung sinabi ni ma'am kanina. o nga, sumasagot-sagot lang po. Karapatan po nilang sumagot. Karapatan po nilang uminit ng ulo dahil 5 minutes pa lamang nang makipag-usap sila doon sa mga tao sa konsulada, pinalayas na agad sila. Nag-day off pa nga sila para makapunta naman doon at kulang-kulang yung mga sinasabi sa kanilang impormasyon nang sa gayon, matugunan nila kung ano yung mga requirements. Ma'am, Opo, ma'am, bago lahat, this is not the first time naka-receive ako ng sumbong tungkol sa mga tao dyan, sa embahada natin, sa Rome, na kuminsan, ilang oras lang daw magtrabaho, at pagkatapos, pag holiday ng Rome, holiday din sila. Holiday ng Pilipinas, holiday din sila. Ang sasarap ng buhay ng mga tao dyan. Doon po tungkol sa holiday, sir. I-clarify ko lang po na meron kaming allowed number of holidays lang at pipiliin namin kung yun ay Filipino or yung local holiday. At nakalathala po ito sa aming mga Ma'am, excuse me po nabitin ako, hindi ko natapos. Kasi nga po, nung pumunta ako nun sa Rome, I think this was a couple of years ago, ang reklamo raw talaga, bukod sa tataray, palagi raw yung mga tao doon, tuwing may holiday, lahat daw ng holiday, ito pong sumbong nakarating sa akin, lahat daw ng holiday sa Rome, day off, yung mga staff, lahat ng holiday sa Pilipinas, naintindihan ko po yung sinasabi nyo, pipili lang. Hindi po, ang nangyari daw, lahat. Kung ano yung holiday sa Rome, holiday, day off sila. Kung ano yung holiday sa Pilipinas, lahat, ino-observe nila. Imbestigahan nyo po, ma'am. Opo, we will do that and ipaparating po namin yung reklamo ni ma'am tungkol dun sa treatment po sa kanya. Yung sinasabi niyong mataray na mga personnel ng embahada. Don't wait for me na magkaroon po ito ng hearing hanggang sa ipapatawag ko po itong 3 hanggang sa meron po parusang mga kaakibat dito sa pinanggagawa nila. Tama naman yung complainant dito. Hindi naman siguro kayo kailangan dyan sa Roma kung hindi dahil sa mga kababayan natin Pilipino na makikipagtransact sa inyo, sa kanila. Di ba? Tapos ngayon, tatarayan. Yes, sir po. Yes, sir po. So, kukuhanin namin yung pangalan ulit through your staff para matanong namin agad at malaman namin kung ano ang nangyari. Kasi nga po, hindi lang ito, actually, hindi lang po Rome, Italy na, konsulada, iba pang mga konsulada. Kaya nga, I'm thinking of doing a privilege speech para ito po ay maipasa sa hearing. At pag nagkaroon ng hearing, patatawag ko po kayong lahat. Tingnan natin kung saan galing nyo dyan, lalo ito mga taga-Roma na na mga staff. So ma'am, blacklist sila. I-lift yung blacklist na yan. Lintek na blacklist na yan. I'm sorry, hindi po ako galit sa inyo. Galit po ako dun sa mga taga-embahada ng Rome, Italy. Pakilip po yung blacklist na yan, ma'am.
Opo. Whether they like it or not. Nakakarating po, agad-agad. Tapos ito pa mamamasaklap. Ang balita ko, Opo. sila na nga ang kinawawa, sila pang pinahinga ng apology, nag-apologize para, tama? Opo, nag-apologize through written at nagharap-harap pa kami doon sa kanila para lang humingi ng apology. Humingi na kami ng apology. Akala ko okay na. Ngayon, Hindi niyo sila minumura. hindi ko sila minura. Nandoon yung mataas ang boses ko kasi siyempre Okay lang yun. na-trigger na Okay ako lang eh. yun. So, lahat na, siyempre, galing pa kami ng work, tapos nag-day off, kagagaling namin panggabi, tapos kinabukasan nag-off kami para lang dito, tapos pagdating namin, wala na. So, pinahingi kayo, pinagawa kayo ng apology letter? Oo, gumawa kami ng apology Kaharap po letter. ng... Kahit na wala kayong kasalanan? Kasi may dumating sa amin na kasi nung nangyari na yung nangyari na po yung mga yung pagtataas namin ng boses, pinalalabas na kami tapos sabi nila sa amin may darating na lang sa inyo na email. Okay, nandiyan na ba yung si Randy Orquiza? Sandali lamang po, Asek ha? Opo. Consul General Randy Orquiza, magandang hapon po. Sana ba? Ba't namatay? Hello po. Naka-high blood tong mga lintik na to. Balasubas mga to. Grabe. Ako pa man din ang committee chair ng migrant workers. Uminit lalong ulo ko. Consul General Randy Orquiza, sir, magandang hapon po, sir. Yes, magandang hapon po, sir. Yes. Sir, bastos naman tong mga tauhan mo si Ray, si Marlet, at saka si Shirley. Disiplinahin mo nga mga to, sir. Pwede pong, I can give a timeline po, Senator, regarding the incident. Go ahead po. Kasi po, ang nangyari po last May 8, 2024, so itong Presto family ay nag-exhibit ng rude behavior at undesirable behavior sa mga kasamahan namin. Okay, sige, describe rude. Sir, describe mo agad, diretso tayo. Describe yung rude behavior. After providing the requirements po, they are complaining na about the requirements sumisigaw and parang sumisigaw sila na we are trying to complete the requirements and now kasi sumisigaw sila sa 3 of them, sa 3 po binabastos na at kaya sinasabi na we are only applying for dual citizenship kasi because of our property dyan sa Pilipinas. Kaya we wanted them to maging mahinahon po but then they continued exhibiting rude behavior towards the Philippine staff who are actually one of the best professional employees dito sa embahada po. Okay, ang tanong ko ngayon, sir, nagmura ba sila? Nagmura, yes. And then they, actually, although pumunta na rin sila, they wrote an apology and they personally po, because one of the requirements po for the listing, kasi we already recommended the filing of blacklisting both sa Bureau of Immigration and sa OCA, which is the Office of Consular Affairs sa DSA po. So... No, sir, let me cut you off, sorry. No, sir, no, you can't. No, you don't. Ako mismo nagsabi, hindi ako papayag. Over my dead body, sana mag-gun. Hindi ako papayag. Sino ba kayo? Oy, public servant kayo, remember? Kung hindi nyo kayang masikmura yung kayo pagsabihan ng mga sakit na salita dahil para sa mga pupunta sa inyo, hindi tama o kulang yung servisyo binibigay ninyo, hindi up to the level na in-expect nila, then kainin nyo. Pag hindi nyo kainin, lumayas kayo dyan sa pagiging government official o pagiging lingkod bayan. Gawa na po natin ang lahat po. We acted professionally po. And then when we accepted the apology, we already recommended po the listing of the names. So, nirecommend na po namin, pinapalist na po namin ang names from the blacklist both sa BI po at sa OCA. I-lift mo yan, sir, dahil kapag hindi, sir, magpapatawag ako ng hearing, ipapatawag kita rin sa Pilipinas. Maniwala ka sa hindi. Sige. And we're just listing po, Senator. We're just waiting for the confirmation from Manila and we will be accepting the application. Yun lang po, we are just awaiting the listing. Ipapalist po ng BI ang visa lookout list and for the BI po. Then we will accommodate the dual citizenship application po. Napakabastos nyo dyan, sir. Kita mo, dahil lamang hindi nagustuhan ng mga empleyado ninyo yung
sinasabi niyong rude behavior, pati ba naman yung pakikipagtransact nila sa iba't ibang mga departamento sa ating gobyerno, ibaba niyo rin sila, pati sa immigration, ang yabang niyo po. I'd like to... No, sir, no sir, naintindihan na kita sir, your explanations enough na sa akin para ito na, matanto ko na talagang ang yabang ninyo dyan. Hindi naman siguro ikaw, yung mga tauhan mo, ang yayabang. Akala nila sila ng Diyos dyan sa embahada, sa konsulada. Sila po ay nag-exhibit ng magandang pag-asal, professional po. Yun lang po kasi ang mga kliyente, they exhibited sumobra po sa normal. Sir, makinig ka. Dito nga sa amin sa RTIA, kahit na itong mga staff ko, hindi naman pasweldo ng gobyerno, sinisigawan. Okay? Namumura pa ng mga complainant. Binabato pa ng papel, ballpen. Papasok sa kaliwang tenga, labas sa kanang tenga. Partida pa yan, hindi kami sweldado ng gobyerno, itong mga staff ko. And yet, pasensyoso sila. Kayo, sweldado kayo ng gobyerno Actually, pasensyoso po sila, In- Senator. So, No. 3 times ginawa. We wanted reconciliation, pumunta from one part of the office, nilagay sa ibang part of the office para makausap sa kanila maging may nahon. Tuloy-tuloy pa rin po ang pagsisigaw at pagmumura. So, yun nga, that's why it is more than pagbabastos na po. So, it was the limit point for the embassy officials po. Although we exhibited professional po, hindi naman po kami fire to fire. Kulang lang ginawa ng mga empleyado po namin po. Sir, listen to me. Yung isa pong magkikipagtransact dyan sa inyo na Pilipino, kung maayos po yung pamamalakad ng inyong tanggapan dyan, kung maayos yung pakikipag-usap sa kanila, wala silang reason para maging rude, sabi po nga, sa inyong mga empleyado dyan. I went to Dubai myself. Nakita ko kung paano naging rude. I called the attention all right then and there. Ako mismo naka-experience, sir. Nag-iikot ako. Minsan pumunta ako sa Dubai. Nakita ko, may nagsusuplada doon, sumbong sa akin. On the spot, pinagalitan ko, sinigawan ko. Yung staff doon, sa konsulada sa Dubai. But I take exception po to this. No, sir, wag ako, sir. No, sir, wag ako. Nag-iikot po ako sa iba't ibang embahada at sa iba't ibang bansa. Kasi nga po akong committee chair ng migrant workers. At ang palagi pong reklamo sa akin, karamihan ng mga OFW, ang suplada ng mga taga-konsulada. Yan po palagi natatanggap ko. Kahit saang lugar, sir. Kahit saang lugar. Don't tell me exception kayo. Sir, ganito lang, sir. Paiksin natin, sir. Paiksin natin. Exception po. Ano po? Yes. For this particular incident po, I vouch that it was the other way around. Sila po ang nababastos. Kulang ang aming mga empleyado po. So, I take exception po. Okay, sige. Granting, sir, naging rude sila. Dahil sila po ay nag-day off, hindi po ninyo na-meet yung expectations nila, nagalit sila, nagsigaw sila, they're out of line. Sige, granting, ganun po yung nangyari. Pero that should not be the reason para i-ban sila sa lahat ng tanggapan ng gobyerno, pati sa immigration. Kung ibaban man sila, dyan na sa inyo sa embahada ninyo. Ito lang po sa amin. We only for the visa lookout place. We only recommended ipapalift na po. So, Sir, we recommended lifting. Yes. Lifting na, ilip po na yan, sir. Lift na po. Yes po. Ma'am, nagmura daw kayo? No, hindi kami nagmura. Kasi yun ang ikinagagalit ko. Kasi bakit nila kami iba-blacklist na hindi kami nagmura? Wala kaming pinatay, sinabi ko lang kung ano yung sinabi ko. Pero inaamin ko yun na nagagalit talaga ako. Kasi sayang yung araw namin, in 5 minutes, wala silang ginawa. Tapos kung syempre kahit naman sino magagalit Kasi kung sabi ko nga, kung in-explain nila sa akin ng maigi, bakit ako magagalit? Sir, meron ba kayong CCTV na magpapatunay na ito talaga'y naging sobrang rude at nagmumura? Meron? We will check the CCTV, Senator. Yes, we will check the footage. So dapat, sir, bago kayo mag-ban sa kanila, kailangan mag-produce kayo ng ebidensya at pinoward nyo sa kanila para wala silang lusot, para hindi sila kayo magsumbong. Ba't pa sila magsusumbong? May ebidensya naman kayo. At saka isa pa, sir, Employee po ito, Senator. And there were many consular clients po present in the vicinity. So gumawa po ng isa-isa ng affidavit each of the employee Sir, with all the incident reports po. sir,
tayo po, mga lingkod bayan, haba-habaan natin yung pisi natin, yung ating pasensya. Okay? Yan po dapat ang ginagawa natin, tayong mga taga-gobyerno. Maging pasensyoso po tayo. Kung hindi dahil po sa mga tao na nagbabayad ng buwis, hindi po tayo, wala may papasweldong gobyerno sa atin. Dapat po, pakumbaba din tayo once in a while. Huwag yung palagi tayong mamataas. Sandali, patapusin mo ako. Hindi porket tayo nasa gobyerno, above, mas mataas na tayo sa mga tao. Actually, nagpakumbaba po sila, yung tatlo. Pinakaba po ang PC, yun nga lang, tuloy-tuloy pa rin ang kanila, yung rude behavior. Kaya napilitan po ang embahada because this is a procedure for embassies all over the world. Kasi these are former Filipinos. Actually, technically, they are former Filipinos and they are exhibiting rude behavior toward Filipinos. And they wanted to become Filipino citizens again with this kind of behavior and rude and arrogant behavior. So we cannot accept this kind of attitude po. Sir, Pilipino pa rin sila at naging Italian sila pero they want to become Filipino citizen. Karapatan po nila yan. Wala naman po sa batas natin na ipanagbabawal yung isang Italian citizen na gusto maging Pilipino, maging dual citizen. There's no such thing in our law prohibiting them to do that. Tama? Yes, yes. And we were just waiting for the listing of the names, Senator, and we will be accommodate. Once we receive final confirmation from Manila, then we are open to receiving their dual citizenship application po. Yun na naman po. Okay. Sa immigration ba, sila po binand ninyo? Binacklist nyo? We actually wrote last December 19, 2025 po, Senator, OCA, which is the Office of Consular Affairs, wrote the BI regarding the listing of the names and Pero nga sir, lifting na, pero nagsulat kayo sa immigration na para i-blacklist sila, the audacity of you to do that. Bakit pati immigration? For the incident report po. No sir, wala dapat pakialam ang immigration ko. Sandali lang, kung sila po ay dahil pinag-initan nyo, dahil mayabang kayo dyan, bakit isasama nyo immigration? Kung sila po ay ayaw nyo... Procedure po for all visa applicants for dual citizenship, yung mga exhibiting rude behavior. So Procedure? Then I will come up with a law na para baguhin ko yung procedure na yan. Procedure lang pala yan eh. Batas ba yan? for the rude behavior po. So Kaya nga tanungin kita, nasaan sa batas natin na sinasabi pag rude ang behavior ng aplikante, siya ay ibaban na sa immigration at hindi siya makapasok ng bansa? Pakita mo sa akin. it's the DFA circular po. It's done all over the world. Kaya nga, circular lang yan, sir eh. Circular lang yan eh. Di ba? So kaya magpapasa ako ng batas. Kaya meron ako anti-taray bill. Tama-tama to. Na kayo mga katulad ninyo, magtaray-taray, habang kayo po ay nagtatrabaho at may pupunta mga kababayan natin na ikipagtansak, sibak kayo. Punyeta kayo. Sige, ako iban mo. Grabe naman kayo. So sir, hindi lamang. Melvin Mabulak, Deputy Spokesperson, Bureau of Immigration. Mr. Mabulak, magandang hapon po, sir. Good afternoon po, Senator Rafi. Magandang hapon po sa lahat ng nanonood na kikinig. Good afternoon. I-lift po yung blacklisting nitong mag-asawa nandito sa amin, si Mr. June